So happy and blessed Sunday mga ka-idol. So welcome sa another nating vlog ngayon. So for today's Sunday's content natin mga idol is meron lang ako sa inyong isi-share na story tungkol sa isang bata at sa kanyang ina. So itong bata na to ay mga idol is bumili sa isang pharmacy ng isang himala. So yun, mapapaisip tayo mga idol no, kung bakit napunta yung bata dito sa pharmacy at bumili siya ng mga himala. So to make the story short is ito, simulan na natin mga idol. So isang araw mga idol is kasama ng bata at ang kanyang ina sa isang bahay nila. Tapos di inasahang pagkakataon mga idol is nag-collapse yung nanay ng bata. So pagka-collapse mga idol is tinulungan ng mga kapitbahay at ng anak niya at nadalhin nila sa ospital, sa pinakamalapit na ospital sa kanila. So yun, pagdating nila dun sa ospital mga idol is agad naman chinik ng doktor mga idol yung nanay ng bata. So pagka-check ng doktor mga idol is pagkatapos niyang i-check is sabi ng bata sa doktor na, "Dok, please po pagalingin niyo po yung nanay ko. Lahat po ng naipon ko dito sa alkansya ko is ibibigay ko po sa inyo." Yun yung sabi ng bata mga idol. So sagot naman ng doktor mga idol sa bata is, "Iho, pasensya na iho, pero yung makapagpapagaling na lang ng nanay mo is isang himala na lang." So yun, ang ginawa ng bata mga idol is kinuha na yung pira na naipon niya sa alkansya niya at tumakbo palabas. So pagtakbo niya sa palabas mga idol is pumunta siya agad sa isang pharmacy. So doon sa isang pharmacy mga idol is bumili siya sa isang counter ng isang himala. Sabi niya, "Ate, pabili nga ako ng isang himala." So yun, napaisip ang babae idol, bakit magbili ng bata ng himala. Kaya tinanong naman ng babae yung bata idol na, "Ba't ka bumibili ng himala?" "Kasi po yun yung kailangan ng nanay ko para siya gumaling." So nakapaisip ang babae mga idol, kaya inadvise niya yung bata mga idol na iho, sa tapat ng pharmacy namin iho is mayroong simbahan. So doon iho is doon mo makikita yung hinahanap mo na mahimala at libre lang yun iho. Magdasal ka lang at manalangin ka lang. So ang ginawa ng bata mga idol is lumabas agad siya mga idol sa pharmacy at pumunta agad sa simbahan. So pagdating niya sa simbahan mga idol is una niyang nakita is yung si Papa Jesus natin na nakapako sa krus. So nilapitan ng bata at sinabi ng bata kay Papa Jesus na, "Papa Jesus, siguro napapagod ka na po dyan sa krus." Hindi naman ng bata kay Jesus na, "Papa Jesus, meron sana po akong hihilingin sa inyo. Ito po lahat ng naipon ko Papa Jesus is sa inyo na po. Basta po pagalingin lang nyo po ninyo yung mama ko, kasi sabi po ng doktor na himala na lang po daw yung makapagpapagaling sa kanya." Pero hindi sumagot yung Panginoon natin guys. Kasi ang sinabi naman ng bata, kasi hindi nga sumagot si Papa Jesus sa kanya guys, is sinabi niya is, "Kung di mo ko sasagutin Papa Jesus is pupunta na lang ako sa iyong mama na si Mama Mary. Kasi alam ko na katulad mo is mahal na mahal mo din yung kayong ina. So baka matulungan ako ni Mama Mary." So yun yung sabi ng bata guys. So sa pagdasal ng bata guys is di na malayan is meron palang nakarinig na isang pari sa kanya sa simbahan. So ang ginawa ng pari is nilapitan niya yung bata guys, tapos sinabi ng pari guys na, "Iho, ang mga dasal natin iho ay nakikinig yung Diyos. So maghintay lang tayo iho na ibibigay niya sa atin yan. Ang importante is taimtim tayong manalangin sa kanya." Yun yung advice ng pari sa kanya guys. Tapos tinanong ng pari guys na, "Iho, taga saan ka pala para mahatid na lang kita?" So ang ginawa ng pari guys is inatid niya yung bata sa kanila. So habang papauwi sila is yung mama ng bata din is inuwi na lang ng mga kapitbahay niya sa kanila, doon na lang pinahiga guys. So sa pag-uwi nila guys sa bahay ng bata guys is agad tumakbo yung bata sa kwarto ng nanay niya, kasi ang isip niya nandoon yung nanay niya. Pagpunta niya guys sa kwarto ng nanay niya guys is wala siyang nakitang nanay niya doon nakahiga guys. So nagtaka yung bata. So lumabas ang bata, pumunta sa kanilang kusina, baka nagluluto daw. So wala pa rin siyang nakita guys na nandun yung mama niya guys. So ang ginawa niya guys is lumabas siya ulit guys at tiningnan niya doon sa labas kung nandun ba yung mama niya guys. So pagtingin niya guys is yes, nandun ang mama niya guys. Kakakwentuhan yung mga kapitbahay nila guys. So yun, nilapitan ng bata ang mama niya. "Mama," ito yung sabi ng bata na, "Mama, di ba di ka pa okay?" Yun, ang sabi naman ng mama sa anak guys is, "Langga, may pumunta kanina dito na isang kaibigan mong doktor.
sabi niya is pumunta ka daw sa kanya at humihingi ka daw ng tulong na pagalingin ako. Kaya binigyan niya ako ng gamot na inumin ko daw to para gagaling ako. Tapos ito, gumaling na ako. Tapos umalis lang siya bigla. Pero ang sabi niya kasi sa akin is di niya daw matiis kasi nga meron rin siyang mama na katulad mo na mahal mo daw. Katulad din niya is mahal niya daw. So yung pare guys is napaluha na lang bigla kasi nga napaisip yung pare is na una pang dumating yung si Jesus Christ sa bahay nila kaysa sa kanila na papunta pa lang yung kasama ng bata at yung pare guys. So yun, sabi ng pare sa bata guys na iyo, di ba? Sabi ko sa iyo, manalangin lang tayo ng taimtim is madidinig rin ng panalangin ting may kapal na Diyos. So yun, meron lang akong dalawang nakikitang moral lesson dito sa story natin ngayon guys. Is yung una is yung pananampalataya natin sa may kapal natin guys. So guys, huwag nating agad-agarin yung mga dasal natin sa Panginoon natin ngayon guys, kasi nga may mga step by step yan eh. So marami tayong humihiling sa Kanya guys sa buong mundo dito guys, hindi lang tayo yung may mga problema guys. So manampalataya lang tayo lagi sa Kanya guys. So huwag nating kalimutang magdasal always kasi nakikinig siya sa atin guys. At saka yung pangalawa guys is kahit gaano ka pakayaman o makapangyarihan dito sa mundo guys is walang salapi or pira man ang makapagagaling sa lahat ng mga sakit guys. So yan yung tandaan natin guys. Only prayer lang guys, na taimtim guys. So yun yung moral lesson dito guys. So yun, sana meron tayo napulot na aral ngayon sa ating Sunday's content guys. So I hope na yung natutunan sa ating Sunday's content for today. So maraming salamat sa inyong mga suporta guys. So hanggang dito na lang muna guys. So bye bye.